Ang bahay kubo. Yehey! Igagawa ako ni Lolo ng bahay kubo. Ang dami-daming gamit sa ibabaw ng mesa ni Lolo. May gunting, pandikit, pako, martilyo, at mga piwa-piwasong kahoy at papel. May pintura rin. Mahirap gawin ang bahay kubo, pero agad din itong natapos ni Lolo. Wow! Ang ganda! Ang bilin niya sa akin. Huwag mo munang laruin ang bahay kubo. Ria, basa pa ang pintura at hindi pa gaanong nakadikit ang mga materyales. Pero sabik na talaga akong laruin ang bahay kubo. Hindi rin ako makatiis. Naku, ang tagal. Natanggal ang bintana. Pilit kong ibalik ang bintana sa dati. Pero biglang dumaan si Muning. Sa gulat ko, nasubsob ako sa bahay kubo. Ay! Bumagsak sa sahig. Ang bahay kubo. Umiyak ako ng umiyak. Ang aking kubo. Nasiwa na! Noon, dumating si Lolo. Dahil sa katigasan ng iyong ulo, nasiwa tuloy nasiwa ang bahay kubo. Pinulot ni Lolo ang nakapiwa-piwasong bahagi ng bahay kubo. Sorry po, Lolo. Ang sabi ko, pinahiram niya ang luha sa aking pisngi. Tandaan mo, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede natin gawin ang mga bagay na nais natin. Kung minsan, kailangan nating maghintay. Opo, Lolo. Ginawa uli, dumikit ang mga materyales bago ko iyon pinaglaruan. Tama si Lolo, hindi dapat madaliin ang mga bagay. Dapat matuto tayong maghintay.